Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Sana po ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan, pati na rin po ang inyong buong pamilya. Ang kwento pong aking ibabahagi ay nangyari noong bata pa lamang ako. Isa itong karanasan na hindi ko po makakalimutan. Dahil ang pangyayaring yon ang humubog sa akin kung paano ako ngayon sa kasalukuyan. Naniniwala ako na lahat ng nilalang ay hindi likas na masama. Para sa akin, merong pangyayari o ibang nilalang ang nag-iimpluwensya upang sila ay maging kalaban ng kabutihan. Ako ang klase ng tao na palaging naghahanap ng kabutihan sa isang nilalang, tao man yan o aswang. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Apollo. At ito ang aking kwento. Lumaki ako sa isang baryo kung saan halos lahat ng taong nakatira doon ay manunugis ng aswang. Madalas kasing salakayin ng mga aswang ang lugar na yon. Kaya naman, natuto ang mga tao na makipaglaban sa mga ganung nilalang. Kumbaga, ang baryo namin ay baryo ng mga manunugis. Merong mga gumagamit ng anting-anting at meron ding sandata at lakas lamang ang ginagamit. Ang aking ama ay isang kilalang manunugis nung siya ay buhay pa. Pero sa kasamaang palad, namatay siya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ang nanay ko naman ay umalis sa baryong yon dahil hindi na niya kinaya ang kaguluhan. Yun ang naging dahilan para mapunta ako sa pangangalaga ng aking lolo, Mateo. Si Lolo Mateo ay retiradong manunugis dahil sa kanyang katandaan. Ngunit nung malakas pa siya, ay siya ang kinikilalang pinakakinatatakutang manunugis sa aming lugar. Siya ang nagsanay sa aking ama. At noong bata pa ako, ay siya rin ang nagsanay sa akin para makipaglaban sa mga aswang. Ayon kay Lolo Mateo, dapat habang bata pa lamang ako ay marunong na akong makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang upang maprotektahan ko ang sarili ko, kundi upang ipagpatuloy ko ang legasiya ng aming pamilya. Sa kasamaang palad, pakiramdam ko ay hindi ako itinadhana para makipaglaban sa mga aswang. Dahil kahit na anong pagsasanay ang gawin namin ni Lolo Mateo, ay hindi ako nagiging magaling. Gaya na lamang nang hapon na yon, nagsasanay kami ni Lolo Mateo sa harapan ng aming bahay. Isang kawayan ang hawak namin na kunwari ay itak. Pinilit kong sabayan ang bilis ni Lolo, pero nang malakas niyang nahampas ang aking kawayan, ay kumawala yon sa aking kamay. Mabilis na itinutok ni Lolo Mateo ang hawak niyang kawayan sa aking leeg. Diskumpiyado siyang napailing. Hindi ba lagi ko na lamang paalala sa'yo ay huwag mong hahayaang bumaba ang iyong depensa? Bakit ba hindi mo yan tinatandaan? At saka napakaluwag ng pagkakahawak mo sa kawayan. Kaya napakadali mo yung nabibitiwan. Tinatandaan ko naman po lahat ng sinasabi niyo, Lo eh. Pero talagang malakas at mabilis po kayo. Nagpapatawa ka ba, ha, Apollo? Kung sa akin lang ay wala ka ng laban, ano pa kaya kapag totoong aswang na kaharap mo? Sigurado ko na hindi ka pa man nakakaporma, ay mamamatay ka na. Hindi po ba pwedeng huwag na lang po akong maging manunugis, Lo? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Lo, ayoko pong maging manunugis eh. Gusto ko lang pong maging normal na tao paglaki ko. Gusto ko pong maging teacher, tapos magtuturo po ako sa mga bata. Hindi pwede ang gusto mo mangyari.
At anong mangyayari sa pamilya natin sa oras na gawin mo yan gusto mo? Sige nga. Mawawala na ang pamilya natin sa linya ng mga manunugis dito sa ating baryo. Ikaw lang ang nag-iisa kong apo. Kaya wala kang magagawa kundi ang maging manunugis na kagaya ko at ng tatay mo. Ikaw lamang ang pwedeng magpatuloy ng nasimulan namin. At hindi yung pwedeng maputol sa'yo. Lo, hindi po ba talaga ako pwedeng mamili kung ano pong gusto kong mangyari sa buhay ko? Ayoko po talaga kasing maging manunugis. Ayoko po makipaglaban sa mga aswang eh. Bakit, Apollo? Dahil ba takot ka? Takot ka sa mga aswang? Hindi po ako takot sa kanila. Pakiramdam ko po kasi di talaga ako nakatadana para maging kagaya niyo eh. Ay, nako. Alisin mo ang bagay na yan sa utak mo, iho. Nasa tiyang ka pa lamang ng nanay mo. Ay alam ko na ang magiging kapalaran mo. Ibig po palang sabihin, wala akong kakayahan na mamili kung ano pong gusto ko sa buhay ko. Ipipilit niyo lang po pala sa akin na maging kagaya niyo ako. Mali ang salitang ginamit mo. Hindi ko ipinipilit sa'yo na maging manunugis ka, kundi yan ang talagang nakatadhana para sa'yo. Hindi po ba ganun din po yun? Tumahimik ka na nga. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna. Pero bukas ay maghapon ulit tayo mag-ensayo. Hindi tayo titigil hanggang sa maging mahusay ka sa pakikipaglaban. Pwede po bang bukas magpahinga muna tayo, Lo? 3 araw na po tayong nagsasanay ng walang tigil eh. Hindi na po ako nakapaglalaro eh. Hindi pwede. Sa makalawa na ang gabi, kung kailan titignan ang galing ng mga batang manunugis. At ayoko mapapahiya ang pamilya natin. Isang tabi mo muna yung paglalaro mo. Hindi mo ba nakikita ang ginagawang pagsasanay ng anak ni Ramon na si Tomas? Talagang sumsum sila sa pagsasanay. Dapat ay gayahin mo si Tomas. Magkaiba naman po kasi kami ni Tomas. Gusto niya po kasi talaga ang ginagawa niya eh. Kaya nga dapat na gayahin mo siya. Kailangan ay gustuhin mo rin ang ginagawa mo. Hala, sige na. Magpahinga ka na. At pagkatapos ay maglinis ka na ng katawan mo. Ako muna'y magluluto ng pagkain natin para mamaya. Kinuha ni Lolo Mateo ang kawayan na nabitiwan ko kanina at saka siya pumasok sa aming kubo. Hindi muna ako umalis sa aking kinatatayuan. Naramdaman ko ang lungkot kasi napagtanto ko na wala akong kalayaan na gawin kung ano ang gusto ko. Naisipan kong maglakad-lakad para kahit papano ay gumaan ang aking pakiramdam. Sa paglalakad ko ay may nakita kong mga bata na masayang naglalaro ng patintero. Huminto ako para panoorin sila. Nung una ay nakangiti ako habang pinapanood sila. Pero hindi nagtagal ay naglaho ang ngiti ko at napalitan yon ng lungkot. Buti pa sila. Nagagawa nilang makapaglaro. Sana talaga ay maisip ni Lolo na ayoko talagang maging manunugis ng mga aswang. Nagulat ako nang biglang may bumatok sa akin. Paglingon ko ay nakita ko si Tomas. Malakas siyang tumawa habang hinihimas ko ang aking batok. Ano bang problema mo, Tomas? Bakit nananakit ka na lamang bigla? Palagi ka na lang ganyan. Di ka na ba talaga magbabago? Narinig ko kasi yung binubulong mo kanina eh. Nakakatawa ka, kaya dapat lang sa iyong batukan. Talaga? Ayaw mo maging manunugis? Ano ba nakakatawa sa sinabi ko? Sinasabi ko lang naman kung ano ang totoo. Bakit ayaw mo maging manunugis? Dahil ba alam mo na hindi mo mahihigitan ang galing kong makipaglaban sa mga aswang? Ganun ba? Bakit ba iniisip mo na nakikipagpaligsahan ako sa'yo? Wala akong pakialam kung mas magaling ka pa sa akin. Masaya pa nga ako kasi kahit magkaedad tayo ay masasabi ko na pagdating ng araw ay isa ka sa mga kikilalaning magaling na manunugis dito sa lugar natin. Tama ka naman sa sinabi mo na yan. Pero hindi lang ako sa lugar na to makikilala kundi sa iba ring lugar. O baka nga sa buong mundo pa eh. Bakit ba ayaw mo maging manunugis ah?
lolo at tatay mo ay kilalang manunugis. Sa bagay, siguro nakita mo na mas magaling talaga ako sa'yo. Kaya para hindi mo pahiya ang pamilya nyo, ay sinabi mo na lang na ayaw mo maging manunugis. Malamang, kung di ka susunod sa yapak ng tatay at lolo mo, hindi iisipin ng mga tao na mas magaling ako sa'yo. Tama ba? Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo eh. Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na hindi naman ako nakikipagpaligsahan sa'yo. Ikaw lang naman ang nag-iisip ng ganyan, Tomas eh. Kahit na hindi mo aminin, ramdam ko na tama ako. Ayaw mo lang talagang umamin. Ay oo nga pala. Malapit na yung paligsahan para sa mga batang manunugis. Kasali ka nun, di ba? Wala akong magagawa eh. Isinali ako ni Lolo kahit ayoko. Ay naku, bakit naman ayaw mo? Ayaw mo ba mapahiya na dahil sa akin? Basta, galingan mo sa gabing yon. Kasi, mas gagalingan ko. Ipapakita ko sa lahat ng tao na ako ang pinakamagaling na batang manunugis dito sa lugar natin. At darating ang araw na ang pamilya ko na ang kikilalanin pinakakinatatakutang manunugis. At hindi na ang pamilya nyo. Wala naman akong pakialam kung ang pamilya niyo ang kikilalaning pinakakinatatakutang manunugis eh. Ang mahalaga naman ay hindi mawawalan ng manunugis dito sa lugar natin. Kasi nga, madalas na umaatake dito ang mga aswang. Alam mo, nakakainis yung pagbabait-baita mo. Pwede ba, Polo? Ipakita mo na ang tunay mo ugali. Huwag ka na magpanggap. Alam mo, kung kabilang ako sa pamilya nyo na ang lolo ko ay itinuturing na pinakakinatatakutang manunugis, ay ipagyayabang ko yan. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na para kang anghel sa langit. Wala akong dapat na ipagyabang. Kasi alam na ng mga tao kung sino si Lolo sa lugar natin. Saka, magkaiba tayo. Hindi ibig sabihin na ganun ang gagawin mo, ay ganun din ang gagawin ko. Nakakawalang gana ka lang makausap. Basta, ito tandaan mo, Apollo. Ako ang mananalo sa pagsubok sa mga batang manunugis. Lalampasuhin kita. At ang iba pang mga bata nasasali sa gabing yon. Tandaan mo yan. Di, good luck na lang sa'yo, Tomas. Ay naku, ewan ko nga sa'yo. Diyan ka na nga. Nakakawalang gana kang kausap. Inambahan muna ako ni Tomas ng suntok bago siya umalis. Napailing na lang ako habang pinagmamasdan ang papalayong si Tomas. Hindi na bago sa akin ang pangaasar niya. Madalas kapag kinakausap niya ako ay ganun ang kanyang ginagawa. Minamaliit niya ako at palagi niyang ipinamumuka sa akin na mas magaling siya kumpara sa akin. Sa akin ay walang problema kung mas magaling na manunugis si Tomas. Kung yun ang sa palagay niya, ay totoo. Wala akong planong makipagtalo sa kanya. Saka alam ko sa sarili ko na mas magaling talaga si Tomas dahil subsub siya sa pagsasanay sa tulong ng tatay niya. Alam ko na pangarap ni Tomas na hirangin bilang isang magiting na manunugis. Pero magkaiba kami ng pangarap. Gusto kong maging isang guro at wala akong planong makipaglaban sa mga aswang hanggang sa pagtanda ko. Sadyang wala pa akong kakayahan. Natutulan ng tuluyan ang gusto ni Lolo Mateo. Pero alam ko, kapag nasa tamang edad na ako para gumawa ng sarili kong desisyon, ay doon ko na mapapanindigan ang kagustuhan kong hindi para sa akin ang pagiging manunugis. Palubog na ang araw nang nagdesisyon akong umuwi sa bahay. Naabutan ko si Lolo Mateo na nakaupo sa aming hapagkainan. Nakahain na ang aming hapunan. Mayroon isang kaldero ng kanin at ginataang gulay sa lamesa. Saan ka magaling ha? Hindi ba sabi ko ay magpahinga ka at maglinis ka ng katawan mo? Bakit umalis ka pa? Kahit sinabi ko kanina na magluluto lang ako ng hapunan natin. Lo, naglakad-lakad lang naman po ako para mag-isip. Hindi ko na po namalayan ng oras kaya ngayon lang po ako nakauwi. Pasensya na po kayo, Lo. Importante sa isang batang manunugis na kagaya mo na marunong makinig sa nagsasanay sa'yo. Paano na lamang kapag malaki ka na at ganyan ka pa rin? Baka mahirapan akong ituro sa'yo ang mga dapat mong malaman at matutunan kung hindi ka marunong sumunod.
Hala, sige na. Maghugas ka na ng kamay mo para makakain na tayo. Nakayuko akong nagtungo sa batalan para maghugas ng kamay. Hindi ko na sinubukang salungatin ang sinabi ni Lolo Mateo tungkol sa pagiging batang manunugis ko. Gusto ko sanang sabihin na ayoko talagang maging ganon, pero masyado na akong naubos sa pakikipag-usap ko kanina kay Tomas. Kaya mas pinili ko na lamang ang manahimik sa pagkakataon na yon. Matapos kong maghugas ng kamay, ay umupo na ako para kumain. Pinangunahan ni Lolo Mateo ang pagdadasal at saka kami naglagay ng pagkain sa aming pinggan. Oo nga pala, ipapaalala ko ulit sa'yo na sa susunod na gabi na yung paligsahan ng mga batang manunugis. Bukas ay maaga tayo magsisimulang magsanay. Kailangan ikaw ang manalo ron. At alam mo kung bakit. Alam ko po, para po hindi ako maging kahihiyan sa pamilya natin. Kasi kapag natalo po ako, iisipin po ng mga tao na mahina ako at mas mapapahiya kayo. Kasi baka sabihin po ng mga tao na nagkulang kayo sa pagsasanay sa akin. Mabuti naman at alam mo. Lolo, importante po ba talaga ang sasabihin po ng ibang tao? Kailangan pa po ba nating may patunayan sa kanila? Hindi po ba, nung malakas pa kayo, ay marami na po kayong napatunayan sa baryong ito dahil sa galing niyo pong makipaglaban nun sa mga aswang? Ipapaalala ko lang sa'yo na ako ang punong manunugis sa baryong ito. Kapag nakita nila na hindi ka mahusay, ay isang malaking pagkabiguyon sa akin. Ang reputasyon ng pamilya natin ang nakasalalay dito, kaya dapat mo talagang galingan. Si Tomas ang nakikita kong malaki mong katunggali, kaya dapat ay huwag kang magpapatalo sa kanya. Kilala mo naman yon at ang tatay niya, napakayabang ng mga yon. Kaya maganda na mapahiya sila sa ipinagkakalat nila na si Tomas ang mananalo sa paligsahan. Lo, baka po pwedeng wag na lang po akong sumali sa paligsahan na yun. Pasensya na po pero pakiramdam ko po, hindi po ako mananalo ron eh. Naririnig mo ba sinasabi mo, Apollo? Bakit ba ganyan ka kung mag-isip pa? Hindi ba pwedeng isipin mo na ikaw ang mananalo at pagbutihin mo na lang ang ating pagsasanay? Para naman matuwa ako sa'yo. Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko sa tuwing nagsasanay po tayo eh. Pero sa tingin ko po, Lolo, hindi talaga para sa akin ang pagiging manunugis eh. At anong gusto mo? Ang maging isang guro? Ano namang ba itutulong ng isang guro sa pakikipaglaban sa mga aswang? Sige nga. Sa pakikipaglaban po sa aswang, natural wala po. Pero malaki po ang may tutulong ko sa pagtuturo sa mga bata, Lo. Tutulong pa rin po ako pero sa ibang paraan. Yun po talaga ang gusto kong gawin eh. Hindi ikaw ang masusunod sa kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Gaya na sinabi ko, hindi ka pa ipinapanganak ay nakaguhit na sa mga palad mo na magiging manunugis ka. At hindi lang basta isang manunugis, kundi ikaw ang magiging pinakakinatatakutang manunugis pagdating ng araw. Susunod ka sa yapak namin ng tatay mo. At kapag malaki ka na at nagkaroon ka na ng anak, sasanayin mo rin siya para maging kagaya mo dahil hindi maaaring maputol ang legasiya ng ating pamilya. Kaya tigil-tigilan mo na yung ilusyon mong magiging guro ka. Nagkakaintindihan ba tayo? Napayuko na lang ako at hindi na ako sumagot kay Lolo Mateo. Naramdaman ko na kahit na anong sabihin ko ay hindi niya papakinggan. Ang tanging nasa utak ng lolo ko ay ang reputasyon ng aming pamilya at ang kagustuhan niyang manalo ako sa paparating na paligsahan para sa mga batang manunugis. Nang sumunod na araw, paggising ko ay agad kaming nag-almusal ni Lolo. Nagpahinga kami ng konting minuto at saka kami nagsimulang magsanay. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tinuruan niya ako na gumamit ng pana at palaso. Aniya, mas magandang matuto ako sa paggamit ng ibang armas dahil ang itak ay para sa pangmalapitan na pakikipaglaban, habang ang palaso at pana ay para
sa pangmalayuan. Mas nahirapan ako sa paggamit ng palaso at pana. Hindi ko kayang maging asintado, kaya paulit-ulit kong ginawa ang mga pinapagawa ni Lolo Mateo. Nagkasugat-sugat na nga ang mga kamay ko dahil sa paggamit ng sandatang yon, hanggang sa hindi ko na napigilang magreklamo. Lolo Mateo, pwede bang wag na lang po ako mag-aral na gumamit nitong pana? Okay na po ako sa itak. Kahit ano po kasing gawin ko parang hindi po ako matututong gumamit nito eh. Sa itak nga po hirap na po akong gumamit. Dito po kaya. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Kailangan mong matutunang gumamit ng pana dahil may mga aswang na kailangan mong labanan sa malayuan. Mas maganda na mas marami kang alam na gamitin na sandata kaysa sa isa lang. Ibig po bang sabihin, may iba bang sandata kayong ituturo sa akin kung paano gamitin? Ganun po ba? Oo naman. Marami pa. Kaya ihanda mo sarili mo sa mga susunod na araw. Kaya ayoko pong maging manunugis eh. Ang dami ko pong dapat malaman. Bata pa lang po ako pero pagod na po ako. Hindi na nga po ako nakakapaglaro eh. Ganun ba? O sige, maglaro ka. Maglaro ka araw-araw mula umaga hanggang hapon hanggang lumawit yung dila mo dahil sa pagod. Bakit sa tingin mo ba ay may maitutulong sa baryo natin kung ganun ang gagawin mo? Wala po. Pero gusto ko lang naman pong maging normal na bata, Lo. Ano man tingin mo sa sarili mo? Hindi normal na bata? Ganun na nga po. Ang normal na bata po kasi ay nakakapaglaro kasama po ang ibang bata. Ito po kasing ginagawa natin, hindi naman po ito ginagawa ng isang normal na bata eh. Ang dami mo sinasabi. Tama na. Sige, asintahin mo na ang target. Hindi ka titigil hanggat hindi ka nagiging asintado. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lamang kay Lolo Mateo. Pinilit kong asintahin ang target sa abot ng aking makakaya para matapos na kami sa pagsasanay sa araw na yon. Inabot kami ng halos 1 oras bago ko matagumpay na tamaan ang target at doon lang ako pinagpahinga ng lolo ko. Kinagabihan, gamit ang lumang tela, ay binendahan ni Lolo Mateo ang aking mga kamay na sugatan dahil sa pagsasanay ko sa paggamit ng palaso at pana. Bukod sa mga sandatang yon, ay meron ding itak na nasa kaluban ang nakasabit sa aking bewang. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ay nagtungo na kami sa bukana ng gubat. Marami-rami na ang taong naroon. Humanay ako sa 4 pang mga batang lalaki na kasali sa paligsahan para sa gabing yon. Nasa kaliwa ko si Tomas at sa gilid ng mata ko ay nakita kong nakangisi siya sa akin na para bang nakakaloko. Yan ba ang ayaw maging manunugis? 2 sandata ang dala? May itak ka na nga, tapos may pana ka pa. Si Lolo naman kasi may gusto nito at hindi ako. Sumunod na lang ako sa kanya. Sa bagay, kahit 10 iba't ibang klase na sandata pa ang dalin mo, ay wala ka pa rin binatbat sa akin. Ako mananalo sa paligsaang ito, Apollo. Tandaan mo yan. Hindi ko na sinagot si Tomas dahil tumayo na si Lolo Mateo sa unahan namin. Isa-isa niya kaming tinignan. Bilang siya ang punong manunugis sa aming lugar, ay siya ang nagpasimula ng paligsahan na yon na taon-taon namin ginagawa. At sa gabing yon, ang unang beses na sasali ako sa paligsahan na yon. Ngayon pa lang, ay dapat nyo lang ipagmalaki ang inyong mga sarili. Dahil kayong 5 ang napiling pinakamahuhusay na batang manunugis dito sa ating baryo. Kayo ang 5 karapat-dapat na lumahok sa paligsahan na gagawin natin ngayong gabi. Alam nating lahat na ang malawak na kagubatan na nasa ating harapan ay paboritong pugad ng iba't ibang uri na mga aswang. Sa mga nakalipas na gabi ay maraming nagpapatunay na may isang mamangis na awok ang ngayon ay nandyan sa gubat. Ang misyon nyo ay patayin ang awok at dalhin dito sa bukana ng gubat ang kanyang bangkay.
Kung sino ang makakapatay sa awok, ay siyang mananalo sa paligsahan. Wala kayong dapat na sundin na patakaran. Gawin nyo ang lahat ng sa tingin nyo ay paraan para mapatay ang awok na yon. Kung sino sa inyo ang mananalo, ay makakatanggap ng mga regalo na inipon ng lahat ng tao rito at siyang hihiragin na pinakamahusay na batang manunugis para sa taong ito. Handa na ba kayong 5? Sabay-sabay at pasigaw kaming sumagot ng oo. Pero sa kabila ng tigas ng aking pagsagot ay merong pag-aalinlangan sa loob ko. Alam ko na hindi nagkulang si Lolo Mateo sa pagsasanay sa akin, ngunit wala talaga sa puso ko ang pagiging manunugis, kaya hindi ako tiwala na ako ang makakapatay sa awok. Para sa mga hindi nakakaalam, ang awok ay isang uri ng aswang na ang itsura ay isang malaking baboy ramo. Mabilis sila at malakas. Gaya ng ibang aswang, paborito nilang kumain ng laman ng tao, kaya masasabi ko na talagang delikado sila. Sa hudyat ni Lolo Mateo ay magkakasabay kaming tumakbo papasok sa malawak na kagubatan. Nasa likuran ko si Tomas at hindi niya pinalampas ang pagkakataon na yon para asarin ako. Kahit ang lolo mo pa ang puno manunugis, ay matatalo pa rin kita, Apollo. Ako ang makakapatay sa awok. Tandaan mo yan. Wala ka na bang ibang alam sabihin kundi yan? Gusto ko kasi tumatak sa utak mo na mas magaling ako kumpara sa'yo. Hindi lang sa pagiging manunugis, kundi sa lahat ng bagay. Alam mo, Tomas, wala naman akong pakialam kung ikaw ang mas magaling sa atin dalawa eh. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Paala ka sa buhay mo. Nagulat ako nang bigla akong itinulak ni Tomas. Kaya't nawalan ako ng balanse at napasubsob ako sa lupa. Nakita ko na naunahan ako ni Tomas sa pagtakbo. Ang lampa-lampa mo naman. Hindi ka talaga mananalo sa akin kung ganyan ka kahina. Mas lalo kong nainis dahil sa nakakalokong tawa ni Tomas. Hinayaan ko na lang na makalayo siya bago ko tumayo. Naramdaman ko ang pananakit ng mga kamay ko dahil naituon ko ang mga yon nung nadapa ako. Napakayabang talaga ng Tomas na yung kahit kailan. Sana, kung hindi ako, ay ibang bata ang makapatay dun sa awok para mapahiya siya sa mga sinasabi niyo sa akin. Kahit na wala akong balak na manalo sa paligsahan, ay hinanap ko pa rin ang awok. Ginawa ko yun, hindi para patunayan sa lahat na ako ang pinakamagaling na batang manunugis, kundi para mapahiya si Tomas. Naglakad-lakad ako sa gubat habang wala akong ideya sa kung saan na ang ibang batang manunugis o kung ano na ang ginagawa nila. Hanggang sa napahinto ako nang may narinig akong kaluskos mula sa loob ng isang makapal na halaman. Naging alerto ako kahit may kaba sa aking dibdib. Mabilis kong kinuha mula sa aking likod ang isang palaso at inilagay ko yon sa pana. Itinutok ko yon sa direksyon ng halaman. Matyaga ako naghintay dahil baka isa sa mga kalahok sa paligsahan ang naroon at hindi ang awok. Ayokong pakawalan ng palaso nang hindi ako sigurado dahil ayokong makagawa ng pagkakamali na ikakapahamak ng ibang tao. Tumutulo na ang pawis sa aking muka. Naging matatag ang pagkakahawak ko sa pana hanggang sa muling gumalaw ang halaman. Pero sa pagkakataong yun ay mas malakas na. Nagulat ako nang mula sa halaman ay lumabas ang awok. Nanlilisik ang mga mata niya na sumusugod sa akin. Doon ko na pinakawalan ng palaso. Malakas na umigik ang awok nang bumaon sa leeg niya ang palaso na naging dahilan para bumagal ang kanyang pagtakbo. Nawalan siya ng balanse at natumba siya. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong asintahin ng ganon ang awok. Doon ko napatunayan na may magandang idinulot ang matyagang pagsasanay sa akin ni Lolo Mateo. Hindi ko na dapat sayangin ang pagkakataong to. Kailangan ko ng patayin ng awok. Hinugot ko sa kaluban ng itak.
Pero nang lalapit na ako sa awok ay dumating si Tomas. Mula sa kung saan ay mabilis niyang nilapitan ng awok. Gamit ang kanyang itak ay nilasdas niya ang leeg ng awok na siyang naging dahilan ng kamatayan nito. Napamaang ako sa bilis ng pangyayari. Ang hinala ko ay kanina pa nasa paligid si Tomas at nang nakita niyang nagawa kong pahinain ng awok ay sa kanya yon inatake at pinatay. Inilabas ni Tomas ang dala niyang lubid at sinimulan niyang itali ang mga paa ng walang buhay na awok. Lumapit ako kay Tomas nang may galit sa aking muka. Tomas, ang daya mo ah! Ako ang dapat napapatay sa awok na yan at hindi ikaw! Ano ba sinasabi mo? Nakita mo naman na ako ang pumatay dito ah. Ang galing ko talaga. Sigurado ako na matutuwa si tatay sa akin ito. Talaga? Matutuwa kaya ang tatay mo kapag nalaman niya na nandaya ka? Ano bang pandaraya sa ginawa ko? Sige nga, sabihin mo ka sa akin. Ako ang pumana sa awok, kaya siya nanghina. Kung di ko yung ginawa, hindi mo siya mapapatay. Ah, ito bang palaso na to ang pinagbabalaki mo? Eh di alisin na natin to. Nagulat ako nang inalis ni Tomas ang palaso na nakabaon sa leeg ng awok. Pinutol niya yon at saka itinapon sa kung saan. Alam kong ginawa niya yon para walang bakas na ako ang unang nakasugat sa awok. O ayan, inalis ko na yung pinagmamalaki mong palaso para wala ka ng ambag sa pagpatay ko sa awok na yan. Ang dami mo pa sinasabi na para bang nang pinana mo yan namatay na siya kaagad. Ako naman talaga ang dapat na makakapatay sa awok kung di ka lang nakialam. At kung di ko yung pinana, malamang hindi mo yan mapapatay ng ganun kadali. Hindi ka ba nakinig sa sinabi ng lolo mo kanina? At sabi niya, kung sino ang nakapatay sa awok ay siya ang mananalo. Malinaw na manilaw na hindi namatay yung awok sa pagpana mo. Namatay siya nang ginilitan ko sa leeg gamit ang itak ko. Kaya mabuti pang tumahimik ka na lang dyan at tanggapin mo nang natalo kita. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Gusto kong saktan si Tomas ng sandaling yon, pero pinigilan ko ang sarili ko. Alam kong walang magandang maidudulot kung dadaanin ko sa dahas ang nangyayari. Maya-maya pa ay nakangising hinila ni Tomas ang awok gamit ang lubid palabas ng gubat. Wala na akong nagawa kundi ang sundan siya ng tingin. Masama ang loob ko dahil paniguradong mas magiging mayabang si Tomas dahil siya ang nanalo sa paligsahan. Nang nawala na si Tomas sa aking paningin, ay doon na ako mabagal na naglakad papunta sa bukana ng kagubatan. Nang malapit na ako ron, ay narinig ko ang masayang sigawan at palakpakan ng mga tao. Alam ko na nagbubunyi na ang lahat dahil sa pagkapanalo ng mayabang na si Tomas. Tuluyan na akong nakalabas sa gubat. Sakto na idiniklara ni Lolo Mateo na si Tomas ang nanalo sa paligsahan. Sa gabing yun ay itinuring si Tomas na pinakamatapang at magaling na batang manunugis sa aming lugar. Nahuli ko pa nga si Tomas na tinapunan ako ng tingin habang may pagyayabang sa kanyang muka. Matapos ang paligsahan ay umuwi na ako sa aming bahay. Umupo ako sa may hagdan, papasok ng bahay at doon ko hinintay si Lolo Mateo. Alam ko na nabigo ko siya at may posibilidad na magagalit siya sa akin. Kaya naisip ko na unahan na siya ng pagpapaliwanag sa kung ano ang totoong nangyari. Hindi nagtagal ay natanaw ko na si Lolo Mateo. Huminga ako ng malalim at inihanda ko na ang aking sarili sa mga salitang sasabihin ko sa kanya. Aakyat na si Lolo sa hagdan. Kaya naman, pumasok na ako sa loob ng bahay. Nang nakapasok na siya sa aming bahay, ay agad niyang ipinahayag ang kanyang salubin sa resulta ng paligsahan. Bakit ka natalo ni Tomas? May kulang ba sa pagsasanay na ginawa natin? O sinadya mo magpatalo?
para mapanindigan ang sinasabi mo na ayaw mo maging manunugis. Hindi po ganun yun, Lolo Mateo. Ginawa ko po ang lahat para manalo. Pero madaya lang po talaga si Tomas. Anong sinasabi mo? Paano naging madaya si Tomas? Ang totoo po kasi niyan, ako po ang unang nakakita sa awok. Ako po ang unang umatake. Ginamitan ko po ng pana at palaso yung awok at tinamaan ko po siya sa leeg. Nung nangihina na po yung awok at tatapusin ko na po sana, tapos bigla naman po dumating si Tomas. Inunahan niya po ako ng pagpatay dun sa awok. Kaya ako po ang dapat na makakapatay dun sa awok at hindi po si Tomas. Ano po kaya kung ireklamo po natin siya? Ang sabi ko, kung sino ang makakapatay sa awok, ay siyang mananalo sa paligsahan. Oo, nauna mo nasugatan ng awok. Pero base sa kwento mo, si Tomas ang tumapo sa buhay ng aswang. Kung irereklamo pa natin ang pagkapanalo ni Tomas, ay baka isipin pa ng mga tao na hindi tayo marunong tumanggap ng pagkatalo. Pero Lolo Mateo, malinaw naman po na nandaya po si Tomas eh. Alam ko po na nakatago lang po siya sa kung saan. Nung nakita ko po yung awok, naghintay lang po siya na panain ko yung awok bago po siya lumabas. Tama na, Apollo. Tanggapin mo na lang ang pagkatalo mo. Pero gusto kong malaman mo na lahat ng tao rito ay umaasa na ikaw ang mananalo. Sinasabi nila na sigurado sila na ikaw ang makakapatay sa awok. Dahil apo kita. Kaya hindi lang ako ang binigo mo, kundi lahat ng tao dito sa baryo natin. Nakakahiya ang pagkatalo mo, Apollo. Pero Lo, kayo na po ang nagsabi sa amin na sapat na pong napili po kaming 5, nakasali po sa paligsahan para ipagmalaki kami. Hindi po ba? Dapat ay hindi ako maging kahiyaya kasi nakasali po ako sa paligsahan kanina. Sa ibang mga bata, oo. Pero iba ka sa kanila. Apo ka ng pinakakinatatakutang manunugi sa lugar na ito. Kaya mataas ang tingin ng lahat sa iyo. Umaasa sila na magiging kagaya kita. Pero anong nangyari? Binigo mo ako, Apollo. May susunod na taon pa naman po eh. Babawi na lang po ako sa susunod na paligsahan. Hindi mo na mababawi ang pagkatalo mo ngayong gabi. Habang buhay nang tatatak sa utak ng lahat ang pagkatalo mo kay Tomas. Naluluwa akong napayuko. Wala na akong naisip sabihin dahil pakiramdam ko kahit anong paliwanag ang gawin ko ay hindi na mabubura ang pagkadismaya ni Lolo Mateo sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay napakahina ko ng sandaling yon. Natalo na nga ako ay mas lalo pang ipinaramdam sa akin ni Lolo na isa kong talunan. Kaya nang natulog ako ng gabing yon ay napakabigat ng aking kalooban. Hindi ko na alam ang dapat kong gawin kung paano ko mapapasaya si Lolo Mateo dahil tila ang gusto niya ay maging perpekto ang bawat ginagawa ko sa buhay. Kinabukasan ay nagkaroon ng pagtitipon sa plaza. Yun ay upang formal na parangalan si Tomas bilang nanalo sa nangyaring paligsahan ng mga batang manunugis sa pagtugis sa awok. Ayoko sanang pumunta pero pinilit ako ni Lolo Mateo dahil aniya, kung hindi ako pupunta ay baka isipin ng mga tao na hindi ko tanggap ang aking pagkatalo. Nang matapos ang pagtitipon ay magkasabay kaming naglakad ni Lolo Mateo pauwi sa aming bahay. Apollo, ikaw sana ang nasa katayuan ni Tomas kung ginalingan mo lang sana kagabi. Hindi pa rin po ba tayo tapos na pag-usapan ng bagay na yan, Lolo Mateo? Napagsabihan niyo na po ako kagabi, di ba? Dapat lang na araw-arawin kong ipamukha sa'yo ang pagkatalo mo para yan ang gawin mong inspirasyon na dapat ay seryosohin mo na ang ating pagsasanay. Hindi pwedeng ganyan ka hanggang sa lumaki ka. Magiging kahihiyan ka sa mga tao sa lugar na ito. Hindi po ba? Ang pagkatalo ko po kay Apollo ay patunay na hindi talaga ako nakatanda na para maging kagaya niyo. Lumabas din sa bibig mo ang totoo. Sinadya mo magpatalo
para isipin ko na hindi ka pwedeng maging manunugis. Pero nagkakamali ka dahil hindi kita susukuan. Hindi ako susuko hanggang sa makita ko na kaya mo nang sundan ang yapak namin ng tatay mo. Yan ang tatandaan mo. Hindi ka ba nahihiya sa tatay mo, Apollo? Sigurado ko na kung nabubuhay siya, ay galit na galit din siya sa'yo. Ay, nako, ewan ko sa'yo, bata ka. Mali po kayo, Lo. Sigurado po ako. Napapalakasin po ni tatay ang loob ko kahit natalo po ako sa paligsahan. Siya po kasi ang nagturo sa akin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay mananalo po ako. Hindi ako naniniwalang sinabi ng tatay mo sa'yo. Basta, kailangan mo maging mahusay sa pakikipaglaban. Dahil yan lamang ang paraan para maging pinakakinatatakutang manunugis ka. Pakikipaglaban ang tanging sagot kung paano natin mauubos lahat ng aswang na umaatake dito sa atin. Bakit po kasi hindi niyo nalang po kausapin yung mga aswang na umaatake dito sa atin? Sabihin niyo po sa kanila na tumigil na po sila sa pag-atake. Malay niyo po, makinig po sila sa inyo. Sa lahat ng sinabi mo, yan ang pinaka nakakatawa. Saan ka ba nakakita ng aswang na makikipag-usap sa mga tao para sa kapayapaan? Lahat ng aswang ay isa na sa utak at yun ay ang patayin tayong mga tao. Lahat sila ang tingin sa atin ay pagkain. Kaya dapat lang silang patayin. Naputol ang pag-uusap namin ni Lolo Mateo nang nakasalubong namin ang kapitan ng aming baryo. Sinabi niya na kailangan niyang kausapin si Lolo, kaya iniwanan ko muna sila at mag-isa kong umuwi sa bahay. Ginawa ko muna ang mga dapat gawin sa bahay para pag-uwi ni Lolo ay baka matuwa siya sa akin kahit papano. Nagwalis-walis ako sa paligid ng bahay. Inayos ko ang mga gamit namin sa loob ng bahay at hinugasan ko na rin ang mga pinagkainan namin kaninang almusal. Hindi nagtagal ay bumalik na si Lolo Mateo. Napansin ko na seryoso ang mukha niya at parang may mabigat siyang dinadala. Inisip ko na baka masama pa rin ang loob niya dahil sa natalo ko sa paligsahan. Kaya naman, hindi ko muna siya kinausap. Maya-maya pa ay nagluto na si Lolo Mateo ng aming pananghalian. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging seryoso niya dahil matagal na kaming magkasama. At kilala ko si Lolo. Alam ko na sa sandaling yon ay merong bagay na bumabagabag sa kanya. Kaya habang kumakain kami, ay hindi na ako nagdalawang isip na mag-usisa. Lo, ayos lang po ba kayo? Kanina ko pa po kasi napapansin na parang balisa po kayo eh. May nangyari po ba, Lo? Hindi ko lang maiwasang isipin yung sinabi sa akin ni Kapitana nung nagkausap kami kanina. Lolo Mateo, pwede ko po bang malaman kung ano po ang napag-usapan ninyo? Ang sabi ni Kapitana ay may nakita ang ilang manunugis sa gubat na grupo ng mga gabunan. Sa palagay niya raw ay nagkukuta ang mga yon sa kung saan parte ng gubat. Gabunan? Hindi po ba yun yung malalakas na uri ng aswang? Tama po ba? Tama ka. Mas malakas sila kumpara sa ibang uri ng mga aswang. Isang gabunan nga lang ay mahirap ng patayin. Ano pa kaya kung isang grupo? Sigurado ko na nagbabalak ang mga gabunan na yon na sumalakay dito sa baryo natin. Kaya kailangan natin magiganda. At umaasa ako sa iyo, Apollo. Hindi man ikaw ang nanalo sa paligsahan, ay gusto kong ipakita mo sa lahat na ikaw pa rin ang pinakamagaling na batang manunugis dito sa atin. Lo, nasa malaking panganib na nga po tayong lahat tapos iniisip niyo pa rin po na dapat po ay may mapatunayan po ako sa lahat. Hindi po ba pwedeng mag-focus tayo kung paano natin matatalo ang mga gabunan? Talagang hindi mo ko naiintindihan, Sa pagtalo sa iyo ni Tomas, sa paligsahan,
ay may naririnig akong usap-usapan na mahina ka at wala kang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang at maging kasing galing namin ang tatay mo. Ang gusto ko, patunayan mo sa lahat na kaya mong tapusin ang magiging digmaan natin laban sa mga gabunan na yan. Gusto kong magibabaw ang pangalan mo sa lahat. Paano ko naman po gagawin yun, Lo? Bata pa lang po ako eh. Kailangan mong makisali sa digmaan na mangyayari. Dahil sigurado ko na makikipaglaban din doon si Tomas. Tandaan mo ito, Apollo. Gawin mo ang lahat para ipakita sa kanila na pagdating sa tunay na labanan ay mas magaling at mas matalino ka kaysa sa kanya. Kaya kailangan kong mas maging mahigpit sa pagsasanay sa iyo. Matapos naming kumain, ay agad kaming sumabak ni Lolo Mateo sa pagsasanay. Nakita ko sa kanya ang matinding determinasyon na ituro sa akin ang lahat ng mga dapat kong malaman pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Agad na ipinagkalat sa aming lugar ang tungkol sa grupo ng mga gabunan na nagkukutanga sa gubat. Nagtalaga si Kapitan at Lolo Mateo ng mga taong maghahanap sa kuta ng mga gabunan dahil ang nais nila ay paslangin na ang mga yon bago pa umatake sa aming baryo. Isinama rin kami ni Tomas sa pagsuyod sa gubat tuwing gabi. Si Tomas kasi ang nanalo sa huling paligsahan habang ako naman ay apo ng pinakakinatatakutang manunugis kaya kailangan naming sumama. Medyo nainis pa nga ako dahil kaming dalawa ni Tomas ang pinagpartner sa paghahanap sa kuta ng mga gabunan dahil parehas kaming bata. Wala tuloy akong magawa kundi ang makinig sa mga pagyayabang ni Tomas. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Tomas sa loob ng kagubatan, ay humirit na naman siya ng pang-iinis sa akin. Apollo, ano palang pakiramdam mo na natalo kita sa paligsahan? Siyempre, malungkot. Sobrang baba ng tingin ko sa sarili ko, tapos pakiramdam ko, hindi talaga kita matatalo sa mga susunod pang paligsahan. Di ba? Ikaw kasi ang pinakamagaling na batang manunugis dito sa lugar natin. Ay, hindi lang pala rito, kundi sa buong mundo. Talaga? Teka. Totoo ba yung sinasabi mo na pinupuri mo ako? Hindi ba yun naman ang gusto mong marinig? Kaya pinagbigyan lang kita. Angas mo sumagot ah! Baka gusto mong sa'yo ko gamitin tong itak ko? Matalim pa naman to. Ano ba kasing gusto mong marinig na sagot ko? Sinabi ko na nga sa'yo yung mga gusto mong marinig tapos may nasasabi ka pa rin sa akin? Galit ka pa rin? Ewan ko sa'yo. Ang gusto ko kasi marinig ay yung totoo. Pero sa bagay, hindi ko na dapat yung itanong sa'yo kasi sigurado ko na hindi ka masaya sa pagkapanalo ko. Akalain mo yun? Unang beses ko sumali sa paligsahan tapos ako pa nanalo. Tapos ikaw, unang beses mo lang din pala tapos talo ka na kaagad. Sayang, at hindi mo naranasan yung hinahangaan ka ng lahat ng mga tao. Tapos may nagsasabi pa na paglaki ko daw, sigurado sila na tatanghalin akong pinakakinatatakutang manunugis dito sa lugar natin. Di maganda kung ganun. Pero sana, nagpapasalamat ka rin sa akin. Kasi kung hindi ko pinana yung awok, hindi mo siya mapapatay ng ganun kadali. Magpasalamat ka kasi mas pinili naming manahimik ni Lolo tungkol sa bagay na yun. Dahil kung magsasalita kami, sigurado ako na makakwestiyon ng pagkapanalo mo. Tinatakot mo ba ako, Apollo? Di magsalita kayo. Ipagkalat niyo yan sa lahat, yung sinabi mong yan. Wala akong pakialam. Akala mo naman natatakot ako. Napakadali lang sabihin na nagsisinungaling kayo at sinisiraan niyo lang ako kasi hindi niyo matanggap na ako nanalo sa paligsahan. Di sinong lalabas na masama kapag ganun ang ginawa mo? O di ba? Kaya sige lang, sabihin niyo sa lahat na kung di dahil sa'yo ay hindi ko madaling napatay yung amok. Napailing na lang ako sa mga sinabi ni Tomas. Hindi ko kasi akalain na sa edad niyang yon ay kaya niya nang gawin ang mga ganong bagay.
Marahil ay sinasabihan din siya ng tatay niya o tinuturuan ng mga dapat niyang gawin. Kaya imbis na makipag-usap ako kay Tomas, ay itinuon ko na lang ang aking atensyon sa dahilan kung bakit kami nasa gubat. Ngunit sa gabing yon, ay bigo kaming makita ang kuta ng mga gabunan. At sa dami namin, kahit isang gabunan, ay wala man lang kaming natagpuan. Sa mga sumunod na gabi, ay mas naging matyaga kaming lahat sa paggalugad sa buong kagubatan. Sinabi ni Lolo Mateo na hindi kami pwedeng tumigil hanggang sa matagpuan namin ang aming hinahanap. Alam naming lahat na kailangan naming patayin ang lahat ng gabunan bago pa sila sumalakay sa aming baryo. Dahil ilang gabi na kaming bigo, ay mas lalong naging balisa si Lolo Mateo. Kahit nagsasanay kami, ay nararamdaman ko yun sa kanya. Minsan pa nga, ay wala siya sa kanyang sarili, kaya nagkaroon ako ng pag-aalala para sa kanya. Kaya isang hapon, nang natapos na ang aming pagsasanay, at umupo siya sa mahabang upuan sa gilid ng aming bahay, ay tumabi ako sa kanya. Lolo Mateo, alam ko po kasi na hindi ka po ayos nitong mga nakaraang araw. Dahil hanggang ngayon po ay hindi pa rin natin nalalaman kung nasan po yung kuta ng mga gabunan. Mas makakabuti po sa inyo ang magpahinga muna ng ilang araw. Nandiyan naman po sina Kapitan at ang ibang manunugis. Hayaan nyo na lang po muna sa kanila ang pagganap sa kuta ng mga gabunan. Hindi ako pwedeng magpahinga. Lalo na't gabunan ang posible nating makakalaban. Alam mo bang iba sila sa mga pagkaraniwang aswang? Isa pa, ako ang punong manunugis, kaya ayokong makikita ko ng mga tao na walang ginagawa. Huwag niyo na po munang isipin ang sasabihin ng mga tao, Lo. Siguro naman po ay hindi nila mamasamain ang pagpapahinga nyo ng ilang araw. Nag-aalala po kasi ako na baka magkasakit po kayo niyan eh. Hindi na po kasi kayo kasing lakas po, gaya po ng dati, Lolo Mateo. Nangako ko sa lahat na hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagtatagumpay sa misyon natin. Kaya tumigil ka na sa pagpilit sa akin na magpahinga. Kayo po ang bahala, Lo. Basta po nagpapaalala lang po ako sa inyo ha. Kapag kayo po nagkasakit, wala pong sisiyan ha. Saka Lolo Mateo, may isang bagay pa pala akong sasabihin sa inyo. Kung tungkol na naman yan, sa ayaw mo maging manunugis, ay wag na muna ngayon pakiusap. Masyado na akong maraming iniisip para idagdag mo pa yan. Hindi po, Lolo Mateo. Hindi po tungkol doon ang sasabihin ko. Naisip ko lang po kasi na ilang gabi na po nating hinahanap sa gubat yung kuta ng mga gabunan. Hindi po kaya wala po sa gubat yung kuta po nila o baka naman wala talaga mga gabunan doon? Baka po nagkamali lang po yung mga nakakita at inakala nilang gabunan po yung nakita nila. Magaling magtago ang mga gabunan. Sinabi ko nang hindi sila gaya ng ibang aswang na madaling makita. Sinabi mo ba yan para tumigil na tayo sa ginagawa natin? Hindi po, Lo. Opinyon ko lang naman po yung kasi napakarami po natin tapos halos naikot na po siguro natin ang buong gubat. Pero hindi pa rin po natin nakikita ang mga gabunan. Basta, hindi ako hihinto hanggat hindi ko nahahanap ang mga gabunan. Kailangan nilang mamatay bago pa sila ang may patayin sa atin. Mas lalo kong naramdaman ang kagustuhan ni Lolo Mateo na patayin ang grupo ng mga gabunan. At dahil doon, ay natakot ako para sa kanya. Hindi dahil sa wala kong tiwala sa kakayahan niya bilang manunugis, kundi dahil sa matanda na siya at hindi na siya kasing lakas nung medyo bata-bata pa siya. Isa pa, baka kung ano ang mangyari sa kanya nang dahil sa stress at labis na pag-iisip. Nang dahil doon ay isang solusyon ang aking naisip at yun ay kailangan mahanap ko na sa lalong madaling panahon ang kuta ng mga gabunan nang sa gayon ay mabawasan naman ang mga iniisip ni Lolo Mateo. Isang gabi,
Nakansela ang paghahanap namin sa kuta ng mga gabunan sa gubat dahil sa biglaang pagbuhos ng ulan. Si Lolo Mateo ang nagkansela dahil ayaw niyang magkasakit ang mga manunugis. Kapag kasi nagkasakit sila, ay baka mabawasan ang bilang ng grupo namin na maghahanap sa mga gabunan. Pero naisip ko na yun na ang pagkakataon ko para mag-isang kumilos para hanapin ang kuta ng mga gabunan. Hindi kasi ako makakapag-focus kapag kasama ko si Lolo Tomas dahil wala siyang ibang ginawa kundi ang asarin ako. Hinintay kong makatulog si Lolo Mateo. Nang nasiguro kong mahimbing na ang tulog niya, ay lumabas ako ng bahay dala ang aking itak. Hindi ko rin kinalimutan ang pana at mga palaso dahil wala akong ideya sa mangyayari sa gabing yon. Mag-isa akong nagtungo sa gubat habang napakalakas ng pagbuhos ng ulan. Iisa ang nasa utak ko ng mga sandaling yon at yun ay ang malaman na kung nasaan ang kuta ng mga gabunan. Makalipas ang ilang sandali, ay bahagyang humina ang ulan. Nahirapan ako sa paglalakad dahil maputik ang aking nilalakaran hanggang sa napahinto ako nang may narinig akong mga yabag sa aking likuran. Agad kong nilagyan ng palaso ang aking pana at mabilis akong humarap sa likod ko. Kitang-kita ko ang isang tao na nagtago sa likod ng isang puno. Kinabahan ako dahil baka isa yon sa mga gabunan. Pero pinilit kong magpakatatag dahil isa sa palaging paalala ni Lolo Mateo sa akin ay huwag akong magpapalamon sa takot. Dahil kapag nagpakain ako sa takot ay hindi ako makakapag-isip ng maayos. Sino nandyan? Nakita kita! Kaya mas mabuti pang lumabas ka na! May nakita akong kamay na bahagyang nakalabas sa likod ng isang puno. Hindi ko mawari kung kamay ba yun ng tao o ng aswang dahil madilim. Bibilang ako ng 3. Kapag hindi ka pa lumabas, papanain na kita! 1, 2. Laking gulat ko nang mula sa likod ng puno ay lumabas si Tomas habang nakataas ang dalawa niyang kamay. Nagsimula siyang lumapit sa akin kaya ibinaba ko na ang pana. Tomas? Diyos ko, ikaw lang pala yan. Anong ginagawa mo rito? Mukhang parehas tayo ng naisip gawin ngayong gabi Balak mo rin bang hanapin mag-isa yung kuta ng mga aswang para hangaan ka ng lahat? Tama ka. Yan nga rin ang gagawin ko. Pero hindi para magyabang, kundi para hindi na mag-isip si Lolo kung nasa ng kuta ng mga gabunan. Huwag ka na nga magpanggap. Aminin mo na lang na gusto mo akong malamangan sa pagkakataong to dahil natalo kita sa paligsahan. Isipin mo na ang gusto mong isipin, Tomas. Basta alam ko sa sarili ko kung bakit ko to ginagawa. Hindi ko na binigyan ng pagkakataon na makapagsalita si Tomas at tinalikuran ko na siya. Nagdesisyon ako na umuwi na lang dahil alam ko na hindi magiging tahimik ang aking misyon dahil nandun si Tomas. Pero hindi pa man ako nakakalayo ay may narinig akong kaluskos sa kung saan. Sigurado ko na narinig din yun ni Tomas dahil tumakbo siya sa pinanggagalingan ng kaluskos. Sinundan ko si Tomas at hindi nagtagal ay may nakita kaming isang nakakatakot na nilalang. Isa yung batang gabunan. Nalaman naming bata siya dahil maliit pa siya. Kulay itim ang buong katawan niya at ang buhok niya ay puti ang kulay. Hindi niya kami napansin dahil palingalinga siya sa paligid na para bang nawawala siya. Agad kong hinila si Tomas para makapagtago kami sa likod ng isang puno. Huwag muna nating atakihin yung batang gabunan. Sigurado ako na babalik siya sa kuta nila. Mas maganda kung susundan natin siya. Tumigil ka. Alam ko pinaplano mo. Kunwari susundan natin siya. Pero kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, ay saka mo siya papatayin para hangaan ka ng mga tao. Hindi mo ako maluloko, Apollo.
Talagang nagawa mo pang mag-isip ng ganyan ngayon. Ang misyon natin ay malaman kung nasa ng kuta ng mga gabunan. Kung papatayin mo siya, hindi natin malalaman yon. Basta. Wala akong tiwala sa'yo. Akin na nga yung pana mo. Nagulat ako nang inagaw ni Tomas sa akin ng pana. Mabilis siyang kumuha ng isang palaso sa likod ko. Itinutok niya yon sa batang gabunan at hindi siya nagdalawang isip na panain ang batang gabunan. Bumaon ng palaso sa balikat ng batang gabunan na naging dahilan para tumakbo yun ng napakabilis. Nang habulin ni Tomas ang batang gabunan, ay sinundan ko siya. Pero kahit may sugat ang batang gabunan, ay napakabilis pa rin niyang kumilos at sa isang kisap mata ay naglaho siya sa aming paningin. Huminto kami at lumingalinga sa paligid sa pag-asang makikita pa namin ang aming hinahabol hanggang sa binawi ko na kay Tomas ang aking pana. Sayang! Nakawala pa siya! Bakit mo kasi siya pinana? Kung nakinig ka na lang sana sa akin, malalaman na sana natin kung nasa ng kuta nila. Kung nakinig ako sa'yo, malamang ay ikaw nang nakapatay doon sa batang gabunan. Siguro may balat ka sa puwet no, kasi palagi ako minamalas kapag kasama kita. Diyan ka na nga. Uuwi na lang ako. Matapos yung sabihin ni Tomas, ay malalaki ang mga hakbang na tinahak niya ang daan palabas ng gubat. Alam ko na kaya siya umalis ay alam niyang mali ang kanyang ginawa, pero hindi lang niya yon maamin. Aalis na rin sana ako nang nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang paggalaw ng isang makapal na halaman. Napalunok ako ng diretso ko yung tignan. Nakikita ko kasi mula sa loob ng halaman ang nagliliwanag na mga mata at sigurado ko na yun ang batang gabunan. Inilabas ko ang aking itak. Lumapit ako sa halaman habang nakatutok doon ang itak. Huminto ako nang sapat na ang layo ko sa halaman. Bata, lumabas ka dyan. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ang gusto ko lang ay ituro mo sa akin kung nasaan ang iyong kuta. Napaatras ako nang marahang lumabas ang batang gabunan. Kinilabutan ako nang makita ko siya ng mas malapit. Mas nakakatakot kasi ang itsura niya sa malapitan, lalo na't umaangil siya na parabang isang mabangis na hayop. Nagngangalit ang mga ngipin niya at nanlilisik ang mga mata niya. Nakabuka ang mga kamay niya na parabang anumang sandali ay handa siyang umatake sa akin. Pero sa kabila ng mabangis na itsura ng batang gabunan, ay napansin ko ang takot sa kanyang mga mata. Tila itinatago niya ang takot na yon sa kanyang mabangis na muka. Nang humakbang pa siya ng isa, ay bigla siyang nabuwal. Napaungol siya dahil sa sakit at doon ko napansin ang palasong nakabaon sa kanyang balikat. Mabilis na napalitan ng awa ang takot na nararamdaman ko para sa batang gabunan. Nakakaawa ka naman. Kailangan maalis ang palusa na yan sa katawan mo. Gusto mo bang tulungan kita? Galit na umangil ang batang gabunan, pero kulang ang bangis na meron siya dahil mas nakikita ko ang panghihina sa kanyang muka. Batang gabunan, huwag kang matakot sa akin. Promise, hindi kita sasaktan. Nakita mo naman siguro na hindi ako ang pumana sa'yo, di ba? Gusto lang talaga kitang tulungan. Magtiwala ka lang sa akin. Pailalim akong tinignan ng batang gabunan. May pagdadalawang isip pa rin akong naramdaman sa kanya. Unti-unti akong lumapit sa kanya hanggang sa hinayaan niya kong hawakan ang palaso. Pero nang subukan kong hilahin ang palaso, ay nasaktan siya at muntik pa niyang kagatin ang kamay ko kung hindi ko yun agad nagawang ilayo sa kanya. Sorry. Pasensya ka na. Sa tingin ko kailangan nating putulin muna yung palaso para
madali natin niyang mahuhugot. Meron akong itak dito, pero kailangan na malagyan agad ng benda ang sugat mo kasi paniguradong dudugo yan kapag naalis na natin ang palaso. Wala kasi akong dalang pambenda eh, pero meron sa bahay namin. Ayos lang ba sa'yo na sumama ka sa akin sa bahay namin? Huwag kang mag-alala kasi hindi kita sasaktan. Ang gusto ko lang ay tulungan ka. Kung nagtitiwala ka na sa akin, sumunod ka na lang sa akin ha. Pero kung hindi naman, sige, manatili ka na lang rito. At hintayin mo na lang na mamatay ka dahil yan sa sugat mo. Sinamahan ko ng konting pananakot ang pakikipag-usap ko sa gabunan at baka sakaling makumbinsi ko siyang sumama sa akin. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad pauwi sa aming bahay. Tinahak ko ang ibang daan dahil hindi kami pwedeng dumaan mismo sa baryo dahil baka merong makakita sa amin. Sa gubat pa rin ako dumaan hanggang sa nakarating na ako sa likod na bahagi ng aming bahay. Paglingon ko ay nakasunod sa akin ng batang gabunan, kaya naman napangiti ako. Huminto ako hanggang sa tuluyan na siyang nakalapit sa akin. Ayos, salamat naman at sumunod ka sa akin. Dito kami nakatira. Dito ka lang ha. Huwag kang aalis kahit na anong mangyari. May kukunin lang ako. Sandali lang. Pumasok ako sa bahay at nagpasalamat ako kasi mahimbing pa ring natutulog si Lolo Mateo. Kinuha ko ang bendang ginamit ni Lolo noon sa mga kamay ko. Kinuha ko rin ang isang bote ng gamot na ginagamit namin sa sugat para hindi yun magkaroon ng impeksyon. Matapos yun ay binalikan ko na ang batang gabunan. Nakasandal siya sa puno ng saging. Mabilis ang kanyang paghinga at alam ko na nasasaktan siya ng gusto. Bata, gagamutin ko ng sugat mo ha. Magiging masakit to. Pero wag kang gagawa ng kahit na anong ingay ha. Natutulog kasi ang lolo ko sa loob ng bahay. At kapag nagising siya, naku Tepok, papatayin ka niya kasi isa siyang manunugis eh. Basta tiisin mo lang ang sakit ha. Kasi para rin naman to sa'yo. Marahang tumango ang batang gabunan bilang tugon sa sinabi ko. Ngumiti naman ako sa kanya at sa pagkakataong yon ay naramdaman ko na ang tiwala niya sa akin. Gamit ang itak ay pinutol ko ang huliang parte ng palaso. Matapos yun ay mabilis kong hinugot yun mula sa tulong bahagi ng palaso na nakausli sa likod ng balikat ng batang gabunan. Sisigaw sana siya pero agad kong itinakip ang kamay ko sa bibig niya. Huwag kang sisigaw. Kapag sumigaw ka, mamamatay ka. Huwag kang sisigaw. Huminga ka lang na malalim ng paulit-ulit. Tumango siya habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Maraan ko namang inalis ang kamay ko sa bibig niya at doon ko na inumpisang lagyan ng gamot ang sugat niya. Kasunod nun ay nilagyan ko ng benda ang balikat niya at siniguro ko na meron yung tamang higpit upang hindi siya gaanong masaktan. Yan, tapos na. Basta wag mong tatanggalin ang benda na nilagay ko ha. Sariwa pa ang sugat mo at hindi yan pwedeng nakabuyang-yang kasi kapag napasukan niya ng dumi, pwede ang maimpeksyon. At kapag nangyari yun, mabubulok yung balikat mo at mapuputol yan. Ikaw rin. Ayaw mo naman siguro mangyari yun, di ba? Pero sa ngayon, hindi ka pa pwedeng bumalik sa gubat. Baka kasi sa mga oras na to, ay babalik dun si Tomas kasama ang ibang manunugis para hanapin ka. Dito ka muna, tapos bukas ng umaga, saka kita ihatid sa kuta nyo. Naiintindihan mo ba ako? Marahang tumango ang batang gabunan matapos kong magsalita. Muli akong ngumiti sa kanya dahil alam kong naintindihan niya ang mga sinabi ko. Naglatag ako ng mga sako sa silong ng aming bahay. Doon ko pinahiga ang batang gabunan. Tinakpang ko siya ng mga sako at nagpaalala ko sa kanya na huwag siyang aalis doon at huwag na huwag siyang gagawa ng kahit na konting ingay. Sinabi ko rin sa kanya na bukas ng umaga ay sasamahan ko siya
para makauwi siya sa kanila. Nang masiguro ko na maayos na ang lagay ng batang gabunan, ay pumasok na ako sa aming bahay. Tahimik akong nagubad. Pinunasan ko ng tuwalya ang aking katawan at nang natuyo na ako, ay nagpalit na ako ng malinis na damit. Humiga ako sa papag at tumabi ako kay Lolo Mateo. Nagpasalamat ako kasi hindi siya nagising. Sa totoo lang, wala akong pinagsisisihan nang tulungan ko ang batang gabunan dahil alam ko na kailangan niya ng tulong ko. Naramdaman ko kasi na hindi siya masama. At kung ako ang nasa kalagayan niya, ay gusto ko rin na merong tutulong sa akin. Hindi man lang sumagi sa utak ko na patayin siya dahil alam ko na meron siyang pamilya na naghihintay na makauwi siya ng ligtas. Bago ako matulog, ay ipinagdasal ko na sana ay magtagumpay ako sa pagdala sa batang gabunan sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, nang nagising ako, ay nakita ko si Lolo Mateo na naghahanda na ng aming almusal. Naghilamos at nagmumug ako sa batalan. Pagkatapos, ay lumabas ako at sinilip ko sa silong ang batang gabunan. Inalis ko ang mga sakong nakatakip sa kanya at nang nakita ko siya, ay sumenyas ako sa kanya na huwag siyang maingay. Nataranta ko nang nakita ko na pababa ng aming bahay si Lolo Mateo. Mabilis kong ibinalik ang mga sako sa ibabaw ng batang gabunan. Gumapang ako palabas ng silong at patayo na sana ako nang biglang dumating si Lolo Mateo. Napakunot ang noo ni Lolo nang nakita niya ako sa ganung posisyon. Anong ginagawa mo dyan? Galing ka ba sa silong ng bahay? Opo. Kasi, nahulog po yung piso ko, kaya hinanap ko po. O ano, nakita mo ba? Hindi nga po eh. Pero mamaya ako na lang po hanapin. Yumuko si Lolo Mateo upang sumilip sa silong. Abot langit ang kaba ko dahil baka makita niya ang batang gabunan na naroon. Sandali, anong ginagawa ng mga sako natin sa silong? Paano napunta ang mga yan dyan? Ano po kasi, ako po naglagay niyan dyan. Hindi po ba umulan kagabi? Kaya inilagay ko po yan ng mga sako para hindi po mabasa. Hindi na umuulan, kaya ibabalik ko na ang mga yan sa kinilalagyan ng mga yan. Wag na po, Lo. Ako na po ang balang gumawa nun mamaya. Saka baka mamaya po sumakit pa po ang likod nyo kung gagapang po kayo dyan sa silong eh. Aba oo nga no, tama ka naman. O basta, pagkatapos natin mag-almusal, ay ayusin mo na ang mga yan ha. Oo nga pala, bibili muna ako ng pandesal sa panaderya. Bantayan mo yung pritong itlog sa lamesa at baka mamaya may pusang makapasok. Alam mo naman ang mga pusang pagala-gala dito. Basta may makitang pagkain ay kakainin. Sige po, ako na po ang bahala ron. Ngumiti ako kay Lolo Mateo para itago ang kaba ko. Hindi nagtagal ay umalis na siya para bumili ng pandesal. Siniguro ko na nakalayo na siya bago ko binalikan ang batang gabunan sa silong. Inalis ko ang sakong nakatakip sa kanyang muka. Bata, ikukuha kita ng tubig na maiinom at baka nauuhaw ka na. Tapos mamaya, pagkatapos namin mag-almusal at umalis si Lolo, ihatid na kita sa kuta nyo. Marahang tumango ang batang gabunan. Natuwa ako dahil wala na sa mukha niya ang bangis at galit. Ang nakikita ko na lamang doon ay isang nilalang na takot at hindi alam ang gagawin. Sandali kong iniwanan ang batang gabunan upang ikuha siya ng maiinom na tubig. Isang baso ng tubig ang dinala ko sa kanya at tinuruan ko pa siya kung paano uminom mula sa baso. Nang nakainom na siya, ay muli ko siyang tinakpan ng sako at saka ako bumalik sa loob ng aming bahay. Maya-maya pa ay bumalik na si Lolo Mateo. Ipinatong niya ang isang supot ng pandesal sa lamesa at nagsimula na kaming kumain. Alam mo bang pinag-uusapan ngayon si Tomas?
Ho, bakit po? May ginawa po bang hindi maganda si Tomas? Ayon sa narinig ko, mag-isang nagpunta si Tomas sa gubat kagabi at isang batang gabunan ang kanyang nakita. Nasugatan daw ni Tomas yung batang gabunan pero nakatakas. Kaya sa ngayon ay mas sigurado nang may mga gabunan talaga sa gubat. Dapat ganun ang ginagawa mo. Dapat ay kumikilos ka ng mag-isa gaya ni Tomas. Hindi ba sabi ko, dapat ang pangalan mo ang mangingibabaw sa laban natin sa mga gabunan? Pero hindi pa ka nagsisimula ang laban natin sa mga gabunan, ay nauungusan ka na kagad ni Tomas. Napailing ako dahil malinaw na hindi isinama ni Tomas sa kwento niya na kasama niya ako kagabi sa gubat. Talagang sinolo niya ang pagkakakita niya sa batang gabunan dahil ang gusto niya ay sa kanya lang ang lahat ng papuri ng mga tao. Apollo, iho, bakit ang tahimik mo bigla? Wala ka man lang ba sasabihin? Wala ka bang plano para mahigitan mo si Tomas? Ganito po ba talaga ang buhay ko, Lo? Dapat ay palagi po ako may mapatunayan? Dapat ay mas lamang ako kay Tomas? Hindi po ba? Hindi dapat ginagawang paligsahan ng pagiging manunugis. Kasi isa lang po tayo ng gustong mangyari. At yun ay ang protekta ng ating baryo laban sa mga aswang na nanggugulo rito. Noon pa man, ay meron ng paligsahan dito. Nagsimula yan nang hirangin akong pinakakinatatakotang manunugis. Lahat ng mga manunugis ay gustong maging kagaya ko. Lahat sila gustong makuha ang titulong nakakabit sa pangalan ko. Hindi mo na maaalis ang paligsahan at pagalingan dito sa lugar natin, Apollo. Malungkot akong tumango, pero sa loob-loob ko ay hindi ko pa rin maunawaan ang nangyayari sa aming baryo. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan malaman kung sino ang mas magaling at mas malakas. Gayong iisa lang naman ang aming hangarin, at yun ay ang protektahan nga ang aming baryo mula sa mga masasamang aswang. Matapos naming mag-almusal, ay nagtungo si Lolo Mateo sa bahay ng aming kapitan upang pag-usapan ang susunod nilang gagawin para mas mapadali ang paghahanap sa kuta ng mga gabunan. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon. Pinuntahan ko kagad sa silong ang batang gabunan. Inalis ko ang mga sako sa ibabaw niya at inalalayan ko siya na makalabas sa silong ng aming bahay. Bata, wala na si Lolo. Pwede na tayong umalis. Tara na. Apollo, nakalimutan ko pala yung sombrero ko. Pakikuha nga at sobrang tindi na sikat ng araw. Nanlamig ako nang narinig ko ang boses ni Lolo Mateo sa harapan ng aming bahay. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang mailayo na roon ang batang gabunan. Kaya imbis na magpakita ako kay Lolo, ay pumunta kami sa talayban sa likod ng bahay at doon kami nagtago. Narinig ko ang pagtawag ni Lolo Mateo sa pangalan ko hanggang sa nagpunta na siya sa likod ng bahay. Luminga siya sa paligid. Kulang na lang ay pigilan ko ang aking paghinga dahil sa isang maling galaw lang ay sigurado ko na malalaman ni Lolo kung nasaan ako. Nagtaka ako nang yumuko si Lolo Mateo at inilapit niya ang kanyang daliri sa lupa. Inamoy niya ang daliri niya. Hindi ako maaari magkamali. Dugo ito ng isang gabunan. Ibig ba't sabihin ay kinuha ng gabunan si Apollo kaya siya wala rito sa bahay? Kailangan kong tawagin ang ibang manunugis. Kailangan naming iligtas ang apo ko. Matapos yun, ay nagmamadaling umalis si Lolo Mateo. Napailing ako kasi napagkamalan pala ng lolo ko na kinuha ako ng isang gabunan. Pero isinintabi ko muna yon at inisip ko na kailangan na naming magmadali dahil paniguradong magtutungo sina Lolo at ang mga manunugis sa gubat. Makalipas ang ilang sandali, ay tumakbo na kami ng batang gabunan sa loob ng kagubatan. Nasa unahan ko siya habang nakasunod naman ako sa kanya.
Nang sandaling yon, ay wala na sa utak ko ang malaman kung nasaan ang kuta ng mga gabunan. Ang gusto ko lang mangyari ng mga sandaling yon ay makasiguro ko na makakauwi ng ligtas ang batang gabunan. Kaya naman, hindi ko pa rin siya iniiwanan. Maya-maya pa ay may narinig akong yabag ng mga paa na paparating. Agad kong hinila ang batang gabunan sa likod ng isang makapal na halaman. Huwag kang maingay ha. Sigurado ako na paparating na mga manunugis. Hindi nga ako nagkamali dahil hindi nagtagal ay nakita ko si Lolo Mateo na kasama ang ibang manunugis. Kasama rin nila si Tomas. Huminto sila ilang metro ang layo sa pinagtataguan namin. Mang Mateo, sigurado ka ba na kinuha ng gabunan si Apollo? Oo, dugo ng gabunan ang nakita ko sa likod ng bahay namin. Siguro ay nanlaban si Apollo at nasugatan niya ang gabunan. Kaya kailangan natin magmadali sa paghahanap sa apo ko. Ang sabi niyo kanina pa siya nawawala. Hindi kaya sa oras na to ay patay na si Apollo? Tumahimik ka ng bata ka. Alam kong hindi kayo magkasundo ni Apollo. Pero hindi ko akalain na lalabas ang kanyang salita sa bunga-ngamon lintik ka. Ano ba masama sa mga sinabi ko? Sinabi ko lang naman ang isa sa posibleng nangyari kay Apollo Saka para po, kung sakaling patay na ka siya, hindi po kayo magugulat ng gusto. Tama na! Kung wala kang magandang sasabihin, ay itiko mo na lamang ang bibig mo. Kailangan natin maghiwa-hiwalay para mas madali natin mahanap si Apollo. Maghahati tayo sa 4 na grupo. Mabilis na hinati-hati ni Lolo Mateo sa 4 na grupo ang mga manunugis. Matapos yun, ay nagpunta na sila sa iba't ibang direksyon. Nagpasalamat ako kasi walang nagpunta sa direksyon ng pinagtataguan namin ng batang gabunan. Naghintay muna ako ng ilang minuto bago kami nagpatuloy sa pagtakbo. Matyaga kong sinundan ang batang gabunan. Panay ang dasal ko ng mga sandaling yon na hindi kami makita ng mga manunugis. Hanggang sa huminto ang batang gabunan sa malawak na bahagi ng kagubatan. Lumingalinga siya sa paligid na para bang meron siyang hinahanap. Bakit tayo tumigil? Malapit na ba rito ang kuta nyo? Nagulat ako nang isang mas malaking gabunan ang nakita kong papalapit sa amin. Mas nakakatakot ang itsura niya kumpara sa bata. Mahaba ang puting buhok niya. Malaki ang kanyang itim na katawan at matutulis ang kanyang mga kuko na animo ay patalim. Mabilis na lumapit ang batang gabunan sa paparating na mas malaking gabunan. Napakunot ang noo ko dahil tila nag-uusap silang dalawa, pero hindi ko marinig dahil medyo malayo ako sa kanila. Hindi nagtagal ay magkasamang lumapit ang 2 gabunan sa akin. Napaatras ako dahil ang inisip ko ay papatayin ako ng matandang gabunan. Teka, sandali lang po. Wala po ako rito para makipaglaban sa inyo. Nakita niyo naman po, wala po akong dalang kahit na isang sandata. Alam ko. Naniniwala ako sa iyong sinabi. Sinabi sa akin ng anak ko na tinulungan mo siya. Ginamot mo ang sugat niya at hindi mo inayaan na makita siya ng ibang tao. Hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Dahil noon pa man, ang tingin ninyong mga tao sa amin ay kalaban. Kahit na ang tanging hangad lang namin ay magkaroon ng tahimik na tirahan. Ngunit nais kong itanong sa iyo, bata. Bakit mo tinulungan ang anak ko kahit na siya ay isang gabunan? Mabuti naman po at hindi niyo po ako sasaktan. Mamang gabunan, tinulungan ko po siya kasi kailangan niya po ng tulong ko eh. Yun lang po ang sagot ko na masasabi ko sa inyo. Pero isa siyang gabunan. Wala po akong pakialam kung isa po siyang gabunan. Ang naisip ko lang po ay ang tulungan siya kasi iniisip ko po kung paano kapag ako naman ang nasa sitwasyon niya. Naramdaman ko rin po kasing natatakot siya
at hindi siya masamang klase ng aswang. Pinahanga mo ko sa iyo ginawa, bata. Kung may nais kang hilingin sa akin, ay sabihin mo lang. At kung kaya kong ibigay, ay ibibigay ko sa iyo. Talaga po? Ang gusto ko lang po sana, huwag po kayong umatake sa baryo namin. Ang totoo nga po niyan natatakot po kami sa inyo kasi alam namin kung gaano kalakas ang mga gabunan. Wala kang dapat na ipag-alala sa bagay na yan. Dahil wala kaming balak na umatake sa inyong baryo o kahit saan pang lugar. Nandito kami sa gubat para manirahan lamang dito at hindi upang pumatay ng mga tao. Kung meron man kaming kakainin, yun ay ang mga ligaw na hayop na nandito. Gusto kong malaman mo na hindi lahat ng aswang ay masama at pumapatay ng tao para gawing pagkain. Kagaya rin kami ng mga tao na merong masasama at mabubuti. Salamat naman po kung ganun, Mamang Gabunan. Huwag po kayong mag-alala kasi ang lolo ko ang punong manunugi sa baryo namin. Sasabihin ko po sa kanyang sinabi niyo para tumigil na po kami sa paghanap sa kuta niyo. Hindi po pala kayo banta sa buhay namin, kaya wala pong dahilan para tugisin po namin kayo. Nagpapasalamat ako sa iyo, bata. Mas lalo mo kong pinahanga dahil sa edad mong yan ay malawak na ang iyong pag-iisip. Aalis na kami ng aking anak dahil baka may ibang tao pang makakita sa amin. Muli, maraming salamat sa iyo. Hinawakan ng matandang gabunan ang kamay ng batang gabunan at sa isang kisap mata ay nawala sila sa aking paningin. Hindi ako makapaniwala sa aking nalaman. Pero doon ko naintindihan kung bakit nagkaroon ako ng matinding kagustuhan na tulungan yung batang gabunan dahil hindi naman pala sila masamang uri ng aswang. Pagharap ko sa aking likuran ay natigilan ako nang nakita ko si Tomas na nakatayo ilang metro lang ang layo sa akin. Nakangisi siyang lumapit sa akin. Nakita kita! Bakit mo kausap yung dalawang gabunan, ha? Meron silang sinabi sa akin na importanteng bagay, Tomas. Ano yun? Sabihin mo sa akin! Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Alam ko ang gagawin mo. Uunahan mo akong magsabi sa mga tao para ikaw na naman ang bida. Alam mo, Tomas, wala namang problema kung ikaw ang hangaan ng mga tao Pero sana, ay hangaan ka nila sa bagay na ikaw talaga ang gumawa. Wala ka nang pakialam sa mga ginagawa ko. Sabihin mo sa akin kung bakit kausap mo mga gabunan. Nakikipagsabuatan ka ba sa kanila? May binabalak ba kayong masama sa baryo natin? Sa tingin mo ba, Tomas, gusto kong may mangyaring masama sa baryo natin? Kung ano man yung sinabi sa akin ng mga gabunan ay sa akin na lang yun. At ang tanging pagsasabihan ko lang nun ay ang lolo ko. Matapos kong sabihin yon, ay iniwan ko na si Tomas. Malalaki ang mga akbang na lumabas ako ng gubat at dumiretso ko sa bahay namin. Hinintay ko roon si Lolo Mateo at hindi nagtagal ay dumating na siya. Nang nakita ako ni Lolo ay may pag-aalala niya akong niyakap ng mahigpit. Diyos ko! Salamat sa Diyos at ligtas ka, Apo! Maraming salamat, Panginoon! Ano ba nangyari sa iyong bata ka? Bakit bigla ka nawala? Teka, tama bang hinala ko na kinuha ka ng isang gabunan? Lo, ang dami niyo naman pong tanong. Isa-isa lang. Pero Lo, hindi po ako kinuha ng gabunan. Ang totoo nga po niyan ay tinulungan ko po yung batang gabunan na nakita namin kagabi ni Tomas dun po sa gubat. Sorry po, Lo pero umalis po kasi ako kagabi para hanapin po yung kuta ng mga aswang. Tapos, yun nga po, pinana po ni Tomas yung batang gabunan. Ginamot ko po siya at tinulungan ko po siyang makabalik po sa pamilya niya. Mabagin langit! Totoo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba kung gaano kadelikado ang ginawa mong yon? Lo, nagsasabi po ako ng totoo. Pero, hindi po kayo maniniwala, Lo, sa nangyari. Nang nakita po namin yung tatay ng batang gabunan,
ay nagpasalamat pa po siya sa akin kasi tinulungan ko po ang anak niya. Saka lo, mabait po sila. Ang sabi po niya ay hindi sila ang klase ng mga gabunan na pumapatay po ng mga tao. Naninirahan lang po sila sa gubat at wala po silang balak na umatake dito sa baryo natin. Ang gusto lang daw po nila ay mamuhay ng tahimik at kumain ng mga hayop sa gubat. Kaya sana po, itigil na po natin yung paghahanap po sa kuta nila. Hayaan na lang po natin silang manirahan ng mapayapa sa gubat, lo. Kalokohan yung sinasabi mo. Walang gabunan ang hindi pumapatay ng tao. Kung totoo man na sinabi yan ang gabunan na yon, sigurado ako na nagsisinungaling siya. Malamang, sinabi niya yan para maging kampante tayo at kapag akala natin ay di sila aatake, ay saka sila sasalakay kung kailan hindi tayo handa para patayin tayong lahat. Lo, mali po kayo. Nararamdaman ko po talaga na mabait po talaga sila. Kasi kung hindi po siya mabait, di dapat hindi na po ako nakauwi dito. Dapat po ay pinatay na nila ako doon. Basta, wala akong tiwala sa mga gabunan na yan. Lahat sila, kahit ano pang uri nilang aswang, ay kalaban nating mga tao ba ngayon. At ayokong ikikwento mo sa iba yung bagay na yan, At baka pag-isipan ka pa nila na masama. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero lo, naiintindihan mo ba ako, Apollo? opo. Nalungkot ako ng sandaling yon dahil hindi ko nagawang kumbinsihin si Lolo Mateo na maniwala na mabait ang mga gabunan na nasa gubat. Sigurado kasi ako sa bagay na yon dahil marunong silang magpasalamat. Isa pa, kung hindi sila mabuting klase ng aswang, malamang ay pinatay at ginawa na nila akong pagkain kanina. Ganun pa man, umasa pa rin ako na darating ang panahon na mapapatunayan ko hindi lang kay Lolo Mateo kundi sa lahat ng mga tao sa amin na walang dahilan para katakutan namin ang mga gabunan na naniniraan sa gubat. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay dinala ko na ang aming pinagkainan sa batalan upang hugasan ang mga yon. Nang sandaling yon, ay naisip ko na naman ang nangyari kanina sa gubat. Hindi ko maiwasang mapangiti dahil hindi pa rin talaga ako makapaniwala na makakakilala ko ng mabubuting gabunan. Napahinto ako sa aking ginagawa nang narinig ko ang sigawan ng mga nagkakagulong mga tao sa labas hanggang sa humahangos na pumasok si Lolo Mateo. Kinuha niya ang 2 itak at iniabot niya ang isa sa akin. Teka, Lo, bakit po? Ano po ba nangyayari? May mga aswang na sumasalakay. Kailangan natin makipaglaban na po. Mga gabunan po ba, Lo? Hindi mga gabunan, mga pangkaraniwang uri na mga aswang. Pero marami sila, Apo. Tara na, kailangan tayo ng mga tao. Ipagtanggol natin ang baryo. Magkasama kaming lumabas ng bahay at sumalubong sa amin ang mga aswang na sumasalakay sa mga tao. Merong pumapasok sa loob ng mga bahay. Nagulat ako sa dami ng mga aswang na yun. Kahit pangkaraniwang uri lamang sila ng mga aswang, ay nakita ko kung paanong nahirapan ang mga manunugis sa aming baryo na makipaglaban sa kanila. Marami na nga sa mga manunugis ang sugatan. Napapitlag ako nang marinig ko ang pagsigaw sa akin ni Lolo Mateo. Apollo! Kumilos ka na! Bilisan mo! Doon na ako nagsimulang makipaglaban sa mga aswang gamit ang aking matalas na itak. Isang aswang kagad ang umatake sa akin. Mabilis naman akong umilag. Tatagain ko sana siya, pero mabilis niyang nahawakan ang kamay ko. Napasigaw ako nang akmang sasakmalin ako ng aswang. Pero laking gulat ko nang dumating yung tatay ng batang gabunan na tinulungan ko. Hinawakan niya ang muka ng aswang at itinulak niya yon papalayo
Binuhat niya ang aswang at saka malakas na ipinagbalibagan sa lupa. Malakas na tinapakan ng matandang gabunan ang muka ng aswang hanggang sa madurog yun. Hindi ako makapaniwala na ganong kalakas ang gabunan upang madurog ang ulo ng isang aswang. Humarap sa akin ang gabunan at saka siya naglakad papalapit sa akin. Bata, bilang pagganti sa iyong kabutihan, nandito ako at ang aking mga alagad para tulungan kayo sa inyong laban sa mga aswang. Mamang Gabunan, maraming salamat po sa inyo. Hindi ako makapaniwala nang mula sa gubat ay lumabas ang napakaraming gabunan. Inatake nila ang mga pangkaraniwang aswang. Walang nagawa ang dami ng mga aswang na yon sa lakas at bilis ng mga gabunan. Para lang silang pinaglalaruan ng mga malalakas na gabunan. Maging sina Lolo Mateo at ang iba pang mga manunugis at ang ibang mga tao ay naguluhan sa nangyari. Alam ko na hindi sila makapaniwala na tinutulungan kami sa pakikipaglaban ng pinaniniwalaan nila na alagad ng dilim na mga gabunan. Tumakbo ako papalapit kay Lolo Mateo. Humawak ako ng maigpit sa braso niya. Hindi ko muna siya kinausap dahil ramdam kong gulat na gulat pa rin siya sa kanyang nasasaksihan. Mabilis na naubos ng mga gabunan ang mga pangkaraniwang aswang. Nang lumapit ang matandang gabunan sa akin, ay humarang sa kanya ang mga manunugis. Iniumang nila sa matandang gabunan ang kanilang mga itak. Wag! Teka, sandali lang po mga kasama! Hindi natin kalaban ng mga gabunan. Hindi nyo ba nakita? Tinulungan nila tayo na patayin ng mga pangkaraniwang aswang. Kakampi natin sila. Ano ba sinasabi mo, Apollo? Imposibleng maging kakampi natin ang mga gabunan na yan. Kampon sila ng kadiliman at dapat sa kanila ay patayin. Pero Lo, ano ba kayo? Nakita niyo naman po kung anong ginawa nila, di ba? Tinulungan po nila tayong labanan ang mga pangkaraniwang aswang. Kung hindi po sila dumating, ay baka naubos na po tayo rito. Baka patay na po tayong lahat. Utang po natin sa kanila ang mga buhay natin. Kung ganon, yan pala ang lolo mo na sinasabi mong punong manunugis sa lugar na ito. Ikaw ang gusto kong kausapin. Bakit? Magdedeklara ka ba ng digmaan? Nagkakamali ka. Ang totoo niyan ay wala sa lahi namin ang makipaglaban. Sadyang kailangan ko lang bumawi sa batang yan na apo mo dahil tinulungan niya ang aking anak. Kundi dahil sa kanya ay baka patay na ang anak ko ngayon. At bilang ako ang pinuno ng aming lahi, kailangan kong ibalik ang kanyang kabutihan sa ganitong paraan o mas higit pa. Kaya kung meron man dapat kayong pasalamatan, iyon ay walang iba kundi ang iyong apo. Huwag kayong mag-alala dahil gaya nyo ay wala kaming hangad kundi ang katahimikan at kapayapaan. At umasa kayo na kung sakaling kailanganin niyong muli ang aming tulong, ay darating kami ng walang pag-aalinlangan. Matapos yun, ay nagpaalam na ang pinuno ng mga gabunan. Mabilis lang nawala sa aming paningin at nakita na lang namin ang mga anino nila na patungo na sa kagubatan. Nakangangaan lahat ng mga kababaryo ko habang papaalis ang mga gabunan. O ano? Sabi ko naman kasi sa inyo eh. Mababait ang mga gabunan na nasa gubat. Ayaw niyo maniwala sa akin, Lo eh. Diyos ko, panaginip lang ba ito? Mga mababait na gabunan.
Totoo ba talaga sila? Talagang nagdududa pa po kayo, Lo? Tinulungan na nga po nila tayo, di ba? Kitang-kita nyo naman. Tanggapin nyo na lang po, Lo, na hindi po lahat ng aswang ay masama. Oo, nakakatakot po talaga ang itsura ng mga gabunan na nasa gubat. Pero hindi po ibig sabihin nun na masama na kagad sila. Huwag po natin silang husgahan base sa panlabas nilang anyo. Ramdam kong hindi pa rin makapaniwala si Lolo Mateo at ang lahat ng taong naroroon. Pero alam ko na dahil sa nangyaring yun, ay magbabago na ang tingin ng lahat sa mga gabunan na nasa gubat. Ilang araw ang lumipas bago tuluyang natanggap ng mga tao sa aming baryo na mabubuti ang mga gabunan na naninirahan sa gubat. Marami ang nagsabi na kung hindi ko tinulungan ang batang gabunan, ay hindi kami ililigtas ng mga gabunan nang salakayin kami ng napakaraming aswang. At yun ang naging dahilan para hangaan ako ng mga tao sa aming baryo. At nang dahil sa pangyayaring yun, ay tinanggap na sa wakas ni Lolo Mateo na hindi ako nakatadhana para maging isang manunugis, at binigyan niya ako ng kalayaan na piliin ang landas na gusto ko. Makalipas ang maraming taon, natupad ko ang pangarap kong maging isang guro. Tahimik at payapa na ang baryo namin, at wala na ring nakakaalam kung naninirahan pa rin ba sa gubat ang mga gabunan. Doon ko po natutunan na walang ibang mas malakas na sandata kundi ang kabutihan, dahil ang daas ay pansamantalang solusyon lamang, pero ang kabutihan ay tunay na may kakayahang magbigay ng tuldok sa galit at digmaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana po ay marami po kayong natutunang aral sa aking naging karanasan. Sa mundong madalas na humuhusga, batay sa panlabas na anyo, mahalagang paalalahanan ang ating sarili na ang tunay na pagkatao ng isang tao o ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa itsura, anyo o unang tingin. Maaaring ang mukhang nakakatakot o tila kakaiba ay may pusong puno ng kabutihan, malasakit at tapang, mga katangiang hindi agad nakikita ng mata. Kung tayo ay magmamadali sa panghuhusga, maaari nating ipagkait ang pag-unawa, pakikipagkaibigan, at minsan pa nga ang tulong na magliligtas sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang pag-unawa at bukas na puso ay sandata laban sa maling akala at daan tungo sa isang mundong mas mapayapa at makatao. Tulad na lamang ng sinabi sa unang Samuel, Kabanata 16, Talata 7. Huwag mong tignan ang kanyang anyo o ang kanyang taas, sapagkat siya'y aking itinakwil. Sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin sa gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang paalalang ito mula sa Biblia ay nagtuturo sa atin na ang tunay na sukatan ng isang nilalang ay ang kanyang puso at layunin, hindi ang kanyang panlabas na anyo. Sa pagsunod dito, tayo ay matututong mabuhay nang walang kinikimkim na galit o kaaway, at patuloy na gagawa ng mabuti at may pag-ibig para sa ating kapwa. Dahil kung mahal mo ang iyong kapwa, ay mahal mo rin ang Panginoong Diyos. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po sa inyong pakikinig, at pagpalain nawa kayo
ng puong may kapal.